Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng kababalaghan at pakikipagsapalaran ang aking ihahatid sa inyo. Taon-taon, tuwing araw ng kaluluwa, nagbabahay-bahay ang batang si Balong kasama ang mga kaibigan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sa ginagawa nilang yun, nakakatawag pala sila ng ligaw na kaluluwa. Hindi lamang basta ligaw na kaluluwa, kundi kaluluwa ng mga aswang na namatay na. Sa kanilang pagsapit sa 12 taong kaarawan, babalik ang mga kaluluwang tinawag nila upang sila'y singilin sa ginawang panggagambala. Ano ang kapahamakang naghihintay sa kanila sa pagbabalik ng mga kaluluwa ng mga aswang? Paano nila matatakasan ang nakatakdang pagsubok na yun sa kanilang buhay? At sino ang magliligtas sa kanila laban sa mga amalanig na bumangon mula sa libingan? Tuluyan ba silang mapapahamak o may taong nakatakdang magligtas sa kanila? Paano nila haharapin ang mga amalanig na babangon mula sa hukay? Malalaman ang mga kasagutan sa mga katanungan yan sa kwentong aking isasalaysay. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigiliningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Kapag araw ng mga kaluluwa, may isang tradisyon na nakasanayan ng gawin ng mga bata kapag sumasapit ang ganung araw, ay ang magbahay-bahay na may suot na nakakatakot na costume. Humihingi ng pera o hindi naman kaya ay candy sa mga taong makikita at kakatok sa mga bahay. Ang batang si Balong kasama ang ilang kaibigan ay magkakasamang nag-ikot sa mga kabahayan sa kanilang barangay. Trick or treat! Pera o candy? Mga bata, tigilan yung trick or treat na yan. Hindi nyo ba alam ang kwento ng mga matatanda tungkol sa Halloween? Si Lolo talaga oh. Paulit-ulit po kayo. Nung nakaraang taon po, yan din po ang sinabi niya sa amin ng mga kaibigan ko eh. Nako iyo, mas mabuti ng paulit-ulit. Pero bahala kayo. Basta sinabi ko sa inyo, totoo ang mga kaluluwang ligaw na paggala-gala. Yung mga dala niyong hugis kalabasa, nakakainganyo yan sa mga kaluluwang ligaw. Tinatakot niyo lang po kami, Lolo eh. Hindi ko kayo tinatakot. Baka mamaya pati mga kaluluwa ng mga aswang na namatay na ay matawag niyo din. Sige kayo, kukunin nila kayo. Lolo, kung ayaw niyo po magbigay ng candy, ayos lang naman po sa amin yon. Basta po, wag niyo na lang po kaming takutin. Sayang po mga bariyang ibibigay ng mga tao eh. Makakabawas pa po yun sa mga hihingin namin sa mga magulang namin. Ay nako, sige bahala kayo. Ngunit ako'y nagpapaalala lamang. Wala po ba talaga kayong ibibigay sa amin, Lolo? Aalis na lang po kami kung wala po. Meron, Balong. Sandali lang at kukunin ko. Yes! Salamat po, Lolo. Akala po namin eh, bokya na po kami sa inyo eh. Saglit na umalis si Lolo Berto. Pumasok siya sa loob ng bahay. Saglit pa ay bumalik ito na may dalang maliit na plastik. May maiitim na butil sa loob nito. Ibinigay kay Balong. Teka, ano po to, Lolo? Butong pakwan. Hala, yan din po ang ibinigay niya sa amin noong nakaraang taon eh. Kunin nyo ng mga ito. Sige na, pagati-hatian mo ng mga kaibigan nyo. Espesyal ang butong pakwan na ito. Tuwing malapit na ang 12 kaarawan ng mga bata sa baryong ito, binibigyan ko ng espesyal na butong pakwan. Alam kong malapit na kayo sa ganong edad. Pero Lolo, bakit niyo po kami binibigyan ng ganito?
pangontra sa mga masasamang espiritu. Kalokohan naman po yun, Lolo eh. Pero, salamat na din po dito ah. Ibibigay ko na lang po to sa tatay ko. Bigyan mo din ng mga kaibigan mo, lalo na si Bakoy. Bukas na ang karawan niya, di ba? Tapos, ikaw naman ay sa susunod na linggo. Opo, Lolo Berto. Grabe, alam na alam niyo po mga birthday namin ah. Kaya itanim mo na kagad ang butong pakwan na yan, para bago sumapit ang kaarawan mo, ay mamunga na yan. Lolo, sa linggo na po ang kaarawan ko. Hindi po to kagad bubunga ng 1 linggo lang. Di ba sabi ko nga sa'yo, mahiwaga yan. Kaya niyang mamunga kahit sa maikling panahon lamang. Naku naman si Lolo, puro kalokohan naman po ang sinasabi niyo eh. Sige po, aalis na po kami ng mga kaibigan ko para makarami po kami. Sa kabila ng babala ni Lolo Berto kay Balong at sa mga kaibigan niya, nagpatuloy pa din sila sa pagbahay-bahay. Suot nila ang kanilang mga costume habang daladala ang hugis kalabasang lalagyan. Doon nila inilalagay ang pera at candy na ibinibigay sa kanila ng mga tao. Baliwala sa kanila ang babala ng matandang lalaki. Nakagawian na nilang tradisyon yun. Maraming taon na ang nakalilipas, ngunit wala pang nagiging biktima ng kaluluwang ligaw na sinasabi ng matandang si Lolo Berto. At kung totoo man, walang sino man ang tiyak na makapagsasabi. Samantala, nang gabi ring yun, tuwang-tuwa si Balong pati na ang kanyang mga kaibigan. Hindi sila nabigo sa dahilang madaming pera at candy ang kanilang naipon. Galing yon sa mga taong kanilang pinuntahan. Wala silang kamalay-malay na sa dami ng bahay na nilapitan nila at sa halagang natanggap ay ganun din karami ang mga kaluluwang ligaw na kanilang natawag. Nabulabog ang pananahimik ng mga ito. Aba! Mukhang nakarami ang anak ko ah! Opo, Tay. Lahat po ng bahay dito sa baryo natin ay pinuntahan namin ng mga kaibigan ko. Talaga? Kahit yung bahay ni Lolo Berto? Opo, pinuntahan po namin siya. Pero nagtataka lang po kami. Kasi po, butong pakwan pa din po ang ibinigay niya sa amin. Hindi na nga po tinanggap ni Makoy eh. Kaya ako na lang po nag-uwi. Pwede po ba nating itanim sa bakuran natin to, Tay? Heto po ang butong pakwan, no? Maigi din naman ito, anak. Pag namunga, ay pwede natin pakinabangan at ibenta ang sobra para kumita tayo. Malaking tulong din ito sa atin dalawa. Kaya nga po kinuha ko. Sayang din po kasi. Saka anak, baka ito lang din talaga ang kayang ibigay sa inyo ni Mang Berto. Di ba ang paggawa lang ng basket ang ikinabubuhay niya? Kaya baka wala talaga siyang maibibigay na pera sa inyo. Grasya pa rin ito, anak, na dapat nating ipagpasalamat. Opo, Tay. Nagpasalamat pa rin naman po ako sa kanya eh. Dahil kahit papano po ay nagbigay po siya sa amin. Hindi katulad po nung mataas at malalaking bahay. Ipinagtatabuyan po kami. Sinasabihan pa po kami ng kung ano-ano. Hay nako, hayaan nyo na yun, anak, huwag niyong pansinin. Ang mahalaga ay may mga tao pa ring bukas ang puso sa pagbibigay. Tay, ibibigay ko po sa inyong kalahati nitong perang kinita namin para makadagdag po sa panggastos natin dito sa bahay. Nako, huwag na anak, itago mo na lang yan para may magamit kang pambaon pampasok mo sa school. Sigurado po kayo, Tay? Oo anak, sa'yo yan. Sige po, Tay, kayo po ang bahala. Itatabi ko na lang po, iipunin ko. Kinabukasan, maagang naglinis ng bakuran si Mang Jun. Tinanggal ang malalagong damo sa paligid ng kanilang bakuran. Saka inihanda ang lupang pagtataniman ng butong pakwan. Bago pa sumapit ang tanghali, ay naitanim na niya ang lahat ng binhi na galing kay Lolo Berto. Nang matapos na siya sa pagtatanim, ay tinawag na siya ni Balong. Naihanda na ng bata ang kanilang pananghalian. Marunong na sa kusina ang bata at naaasahan na ito pagdating sa pagluluto. Habang kumakain sila,
may hindi inaasahang bisita ang dumating. Paglabas ni Mang Jun ng pinto, ay naroon si Eric, ang kanyang kababata, na ama ng batang si Makoy. Sa tindig at pananamit pa lang nito, makikitang may sinasabi na ito sa buhay. Oh, paring Eric, kumusta ka na? Ba't napadalaw ka sa kubo namin? Kailan ka pa dumating galing Maynila? Kahapon lang, pre. Alam mo, naabala sa negosyo eh. Kaya ngayon lang ako ulit nakauwi dito sa baryo natin. Ah, ganun ba? Kaya hindi mapigilan ang pagyaman mo, pare. Ibang-iba ka na ngayon. Hindi tulad nung kabataan natin. Nako, wag mo nang ipaalala yon, paring Jun. Baka magkaiyakan pa tayong dalawa rito eh. Sinuwerte lang ako sa negosyo, kaya ito, kahit papano, ay nakakaangat na ako sa buhay ngayon. O ano pare, pumasok ka na muna dito sa loob. Ipagtitimpla kita ng kape. Kaso lang pagpapasensyaan mo na lang at ganito pa din ang bahay namin hanggang ngayon mula nung huli tayo nagkita. Nako, hindi na pare. Huwag ka na mag-abala. Sa kakatapos ko lang din naman magkape. Kaya lang naman ako na parito ay para imbitahan kayo ng anak mo para sa gaganaping handaan sa bahay bukas. Ay, oo nga pala, Birthday nga pala ni Makoy bukas. Kaya huwag kayong mawawala pare ha. Aasahan ko kayo. Siyempre naman pare, hindi kami mawawala ng anak kong si Balong. Inaanak ko ba naman yan si Makoy kaya tiyak pupunta kami. O sige pare, aalis na ako. Yun lang naman talaga ang sadya ko. Ang bilis naman, aalis ka na kaagad. Magkwentuhan muna tayo dito. Matagal din tayong di nagkita eh. Sa susunod na lang pare. Kukunin ko pa kasi ka namang earning ang kakataying baboy bukas. Nakaw, mukhang enggrande talaga ang birthday ng anak mo pare. Patay baboy pa pala. Yan ang gusto ng asawa kong si Dine. Kaya nga daw siya nagpapakahirap sa abroad para maibigay ang gusto ng anak namin. Hindi na ako kumontra pare, para hindi na kami mag-away. O paano? Tutuloy na ako Huwag mong kalimutan yung imbitasyon ko. Bukas na yun pare. O pare, mag-iingat ka. Kita na lang tayo bukas. Nang makaalis na si Eric, napansin ni Mang Jun na parabang biglang nawala ang sigla ni Balong. Kanina ay bibong-bibo ito habang nagkikwento. Ngunit ngayon ay hindi na halos nagsasalita. Kaya nagtaka si Mang Jun na nilapitan ang kanyang anak. Anak, bakit parang malungkot ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi po, tay. Ayos lang naman po ako. Naiinggit lang po kay Makoy. Kasi po, merong hinandang malaking salo-salo para sa kanya, sina Tito Eric. Kaya pala nalungkot ka. Buti pa po si Makoy. Tsak, maraming handa sa birthday niya. Pero po ko, tsak, walang handa sa birthday ko. Anak, mapera kasi sila. Kaya nilang gumastos kahit gaano pa yung kalaki. Pero tayo, walang ganun kita mo naman ang buhay natin, hindi ba? Kaya nga po Tsaka malapit na din po ang birthday ko, tay. Sa susunod na linggo na po. Alam ko yun, anak. At hindi ko makakalimutan yun. Kaya nga nagsisikap ako para kahit pansit man lang ay may mailuto tayo. Kung bakit po kasi mahirap tayo, tay. Sana, katulad din po nila tayong mayaman, no? Para lahat po ng gusto ko, nakukuha ko. Balong anak, hindi lahat ng bagay sa mundo ay makukuha natin. Tingin mo ba, dahil may kaya sila sa buhay, masaya na sila? Saka, hindi lahat ng nakikita ng mga mata mo, yun na ang totoo. Minsan tinatago lang sa mga peking ngiti nila ang totoo, para maipakita sa iba na masaya sila. Oo nga't kailangan natin ng pera para mabuhay tayo. Pero hindi lahat kayang bilhin ng pera, anak. Saka kung nakukuha man at nabibili man ng kaibigan mo si Makoy ang lahat ng gusto niya, natanong mo ba sa kanya kung masaya siya? Siyempre po, tay, masaya yun. Kung ako po, magiging masaya rin po ako pag ganun Kasi po, madami silang pera. Nakakabili po sila ng masasarap na pagkain. Tapos, may kasambahay pa po silang pwede nilang utusan.
Yun ay dahil wala lang talagang mag-aalaga sa kanya, anak. Dahil parehong abala mga magulang niya sa paghahanap buhay. Ang nanay niya, di ba, nasa ibang bansa. Ang tatay naman niya laging wala dahil abala sa trabaho. Wala silang panahon para alagaan si Makoy. Kaya mas maswerte ka sa kanya dahil ako mismo na tatay mo ang nag-aasikaso at nag-aalaga sa'yo. Kahit na po, Tay. Madami naman po siyang kaibigan eh. Tapos madami pa po siyang laruan. Saka madami din siya magagandang damit. Kaya wala po siyang problema. Paano hindi po magiging masaya si Makoy? Mali ka doon, anak. Pakinggan mo si tatay, ha? Hindi lang sa materyal na bagay nagiging masaya ang isang tao, kundi sa pagmamahal ng taong nakapaligid sa kanya. Mahal po si Makoy ng mga magulang niya, Tay. Kaya nga po, binibigyan siya ng magagandang mga gamit, ng mga laruan, lahat. Pati engranding birthday party. Ako, anak, tingin mo ba hindi kita mahal? Dahil hindi ko kayang ibigay ang birthday party na katulad ng kay Makoy? Alam ko po, Tay, mahal niyo po ako. Kasi po, inaalagaan niyo po ako ng gusto. Yun ang ibig kong sabihin, anak. Kahit nakulang tayo sa materyal na bagay, sapat na ang magkasama at maalagaan kita. Mas pipiliin kong simpleng buhay na magkasama tayong dalawa kaysa mag-abroad ako tapos maiiwan kang mag-isa. Gusto kong nagagabayan ka sa paglaki mo, anak. Hindi sukatan ng pagmamahal ang materyal na bagay. Maintindihan mo sana yon, anak ko. Sorry po, Tay. Naiintindihan ko na po ngayon. Mabuti naman kung ganun. Sige na, ituloy mo na ang pagkain mo. Pupunta tayo sa bukid pagkatapos mo ng halian. Lingid sa kaalaman ng mag-ama, ay hindi pa umaalis sa labas ng bahay nila si Eric. Lihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nangingiti siya ng bahagya dahil sa mga narinig na pinag-usapan ng mag-ama. Talaga nga malaki ang inggit ni Balong sa anak kong si Makoy. Kasalanan niya ni Paring Jun eh. Napakahinang tao, kaya hindi makaahon-ahon sa kahirapan. Pero gusto ko yan, para magawa ko na silang apak-apakan. Katulad ng ginawa niyang pag-apak sa damdamin ko noon. Kung akala niya na patawad ko na siya, nagkakamali siya. Gagantihan ko siya, pati na ang kanyang anak. Ilang sandali pa ay umalis na din si Eric sa bahay ng mag-amang Balong at Mang Jun. Samantala, pagkatapos naman ng halian, magkasamang pumunta ang mag-ama sa bukid. May daladala silang bayong na may lamang tinapay upang kung gabihin sila sa pag-uwi, kahit paano ay may makakain sila. Bago sila makarating doon, madadaanan muna nila ang bahay ni Lolo Berto. Naabutan nila ang matandang lalaki na gumagawa ng basket. Naroon ito sa maliit na terasa ng bahay niya. Pagkakita niya kay Balong, iniwan ang kanyang ginagawa, saka tumayo sa kinauupuan at lumakad papalapit sa bata. Hindi niya inaalis ang tingin kay Balong habang papalapit sa dalawa ang matanda. Jun, ingatan mo ang anak mo si Balong dahil parating na ang delubyo. Ano po? Anong dilubyo po ang pinagsasasabi niyo, Mang Berto? Sa nalalapit na kaarawan niya, darating na sila. Sino po bang darating? Ang mga kaluluwang ligaw na tinawag ng anak mo. Mga bangkay ng aswang na babangong muli. Mag-aasik sila ng lagima dahil nagulo ang kanilang pananahimik. Pambihira naman, Mang Berto. Ano ba yung pinagsasasabi niyo? Nababaliw na ho ba kayo? Hindi ako baliw, Jun. Nagsasabi ako ng totoo. Kaya nga makinig ka sa akin. Yung butong pakwan, ingatan mo yung maigi. Siguraduhin mong naitanim mo na yon bago pa ang kaarawan ni Balong. Magagamit mo yon panlaban sa kaluluwang ligaw na sumusunod sa kanya. Malakas ang ginawang pagtawa ng mag-ama. Buong akala nila ay nababaliw na talaga.
si Mang Berto. Walang nakakatawa sa sinabi ko sa inyo. Totoo ang lahat ng yun. Mang Berto, paano namin paniniwalaan na totoo yun? Sapagkat lahat ng sinasabi ko sa inyo ay nakita ko sa aking balintataw. Kaya binabalaan ko kayo na mag-ingat. Dati pa ay may kakaiba na talaga sa matandang lalaki. May mga pagkakataon pa nga na nagsasalita itong mag-isa o kaya naman ay makahulugan ang mga sinasabi. Subalit walang naniniwala sa kanya, kundi napagkakamalan talaga siyang nababaliw o nasisiraan ng ulo. Tay, bigyan po kaya natin ng tinapay na baon natin si Lolo Berto. Baka po nagugutom na kasi siya eh. Kaya kung ano-ano na po ang sinasabi niya. Mabuti pa nga anak. Nawawala na yata sa kanyang sarili. Mula sa bayong na dala ni Jun, kumuha sila ng ilang pirasong tinapay. Saka iniabot yon kay Lolo Berto. Lolo Berto, kumain po muna kayo. Naku, salamat Balong. Tamang-tama't nagugutom na ako. Hindi pa ako nanananghalian eh. Kaya po siguro naging ganyan kayo kung ano-ano po ang sinasabi nyo. Hayaan nyo po, mula ngayon, dadalan ko na po kayo palagi na makakain. Hindi na kailangan Balong. Makakaabala pa yun sa'yo. Pero kung gagawin mo, ay hindi ko tatanggihan. O paano po, Mang Berto? Aalis na po kami ng anak ko. Kailangan na namin magtungo sa bukid. Mag-ingat kayo at tatandaan yung mabuti ang mga sinasabi ko. Napapangiti pa ang mag-ama habang papaalis sila sa bahay ni Lolo Berto. Samantala, nakamasid naman ang matandang lalaki habang papalayo ang mag-ama. Kung lilingon lang sila, ay makikita nila si Mang Berto na bumubulong-bulong na tila may sinasabi. Pagdating sa bukid ng mag-ama, may kakaiba silang napansin sa lupa. Nagkaroon yun ng malalalim na mga hukay. Sa lalim at laki ng hukay ay kasya ang isang tao. Parang inihanda ang hukay upang maging libingan ng tao. Hala, Tay! Bakit po kaya may mga hukay ang lupa? Tay, baka po may napadpad na hayop dito, tapos sila po nagukay sa lupa. Imposible yun, anak. Hindi to kayang gawin ng ligaw na hayop lamang. Kung ganun, Tay, sino po kaya ang pwedeng gumawa nito? Hindi ko din alam, anak. Mabuti pa'y pumunta muna tayo kay paring Eric. Sa kanilang lupang to, baka alam nila kung sinong pwedeng gumawa nito sa lupa nila. Isa pa, nasira ang mga tanim dahil sa mga hukay na yan. Malulugi tayo pagdating ng anihan. Mabuti pa nga po, Tay. Sabihin na natin sa kanya para hindi tayo mapagbintangan. Nang hapong din yon, nagtungo ang mag-amang Jun at Balong sa bahay ni na Eric. Sinalubong sila ng may-ari ng bahay, saka pinapasok sa loob. Ipinaalam nila ang kanilang nakitang hukay sa bukid. Teka lang, paano magkakaroon ng hukay sa lupang yun? Walang ibang tao na papagiwi sa lugar na yon, kundi kayo mag-ama lamang. Kahit nga ako pare nagtataka din eh. Abay kung titignan, parang inihanay na paglilibingan ang pagkakahukay sa lupa. Pare, hindi kaya may taong naiinggit sa'yo, tapos yan ang naisip niyang paraan para takutin ka. O baka naman pare, ikaw ang naiinggit sa akin. Tapos pinapalabas mong ibang tao ang gumawa nun. Aba, hindi paring Eric, hindi ko magagawa yun sa'yo, pambihira ka naman. Kung ganon, sinong gagawa nun sa lupa ko? Kayo lang naman mag-ama ang pumupunta sa lugar na yon. Huwag ka magbibintang ng ganyan, pare. Dahil kahit kailan, hindi ako nakaramdam ng inggit sa'yo. Talaga ba pare? Kahit na nakikita mong mas nakakaangat ako sa buhay ngayon kesa sa'yo, tapos ikaw, mahirap pa din. Nagtatsagang makisaka sa lupa ko. Saka gusto kong ipaalam sa'yo na narinig ko yung usapan nyo ng anak mo. Inggit na inggit yan si Balong sa anak ko. Paring Eric, maghinay-hinay ka sa sinasabi mo. Kahit na mahirap lang kami, kontento kami ng anak ko.
Dahil masaya ang buhay namin. Kasi magkasama kami. Ikaw, madami kang ang pera. Pero hindi mo nakakasama ang asawa at anak mo. Paano kita kaiinggitan? Huwag ka na magpaka-plastic, pare. Ayaw mo lang aminin eh. Pero alam kong naiinggit ka sa buhay na meron ako ngayon. Palibasa, hanggang ngayon, mahirap ka pa rin. Nabubuhay kayong mag-ama na parang mga daga. Sobra ka na, Erika. Nagkapera ka lang, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Hindi ko nga alam kung saan ba nanggaling ang pera mo. Kung galing ba yan sa mabuti o may ginagawa kang kalokohan, kaya ka umasenso. Walang iya ka. Pinagdududaan mo pa pala ang trabaho ko. Ganyan naman talaga ang mga taong naiinggit eh. Gumagawa na kung ano-anong kwento para lang makapanira. Palibasa, hindi kayang umangat sa buhay. At para sa kaalaman mo, Jun, hindi mo maaabot ang narating ko. Isa pa, sa mundong to, pera ang nagpapasaya sa tao. Kaya alam kong hindi ka masaya sa buhay mo. Aminin mo man o hindi, inggit na inggit ka sa akin. Kaya ako nga kayo inimbitahan sa birthday ng anak ko para mas lalo mo maramdaman na magkaiba na ang antas ng buhay natin ngayon kumpara noong mga bata pa tayo. Totoo nga pala ang sabi ng mga matatanda. Nababago ng pera ang ugali ng isang tao. Ikaw ang isang ebidensya nun. Nakalimutan mo na kung paano naging magkaibigan tayo ng mga bata pa tayo. Ngayong marami ka ng pera, wala na. Nag-iba ka na. Nilamon ka na ng ambisyon mo. At masyado ka nang naging mayabang. Dahil kanina pa nagiinit ang ulo ni Eric sa mga sinasabi ni Jun, kaya hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Eric na tumama naman sa muka ni Mang Jun. Uminit ang muka ni Jun na tila umikot ang kanyang paligid. Muntik na siyang matumba sa lakas ng pagkakasapak. Dahil doon ay agad na lumapit si Balong upang awatin ang lalaking nanakit sa kanyang ama. Tama na po, Tito Eric. Huwag niyo pong saktan ang tatay ko. Maawa po kayo sa kanya. Imbis na magsalita, isang baril ang inilabas ni Eric na kinuha sa pagkakasuksok sa loob ng suot na pantalon. Hindi pa nakontento si Eric sa ginawa niyang pagsapak kay Jun. Ngayon ay tinutukan pa niya ito ng baril. Eric, pare, anong ibig sabihin ito? Ba't mo ako tinututukan ng baril? Umalis na kayo kung ayaw niyong kayong ilibing sa hukay na ginawa niyo. Ano bang kasalanan namin sa'yo? Huwag ka na marami pang tanong. Umalis na lang kayo. Aalis na po kami, kaya hindi niyo na po kailangan saktan ng tatay ko. Sobra na po kayo. Aba, at tambog kang bata ka. Baka gusto mo pati ikaw isama ko. O kaya unahin na kita. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Eric. Huwag mo siyang idamay. Biglang kinalabit ni Eric ang gatilyo ng kanyang baril. Ngunit hindi niya yon pinatama sa mag-ama. Sa halip ay sa lupa niya yon pinatama. Mula sa loob ng bahay, dinig na dinig ni Makoy ang putok ng baril. Kaya naman, nagmamadali siyang tumungo sa balkonahe ng bahay. Alam kasi niyang mula yon sa baril ng tatay niya. Nang makita ni Makoy ang nakatutok na baril kay Jun, patakbo siyang lumapit sa ama. Subalit laking gulat ni Balong nang makita ang kaibigan niya dahil may kakaiba siyang napansin kay Makoy. Hindi yun pangkaraniwan. Nakaramdam ng takot at panginginig si Balong habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Tito Eric! Si Makoy po! Si Makoy! Nanginginig na ang buong katawan ni Balong ng mga sandaling yon. Si Makoy po! Si Makoy! Wala po siyang ulo! Anak, ano bang pinagsasasabi mo? Tay, totoo po. Nakita ko po wala po talaga siyang ulo. Kitang-kita ko po. Linawin mo sinasabi mo, Balong. Nakikita ko siyang maayos. May ulot katawan. Tay, madilim po ang bahagi ng ulo ni Makoy. Kaya parang putol po ang ulo niya sa paningin ko. Hoy, ikaw, Balong. Huwag kang gumagawa ng kwento. Ano ba't sinasabi mong walang ulo ang anak ko?
Dahil sa mga sinabing yun ni Balong, umiyak ng malakas si Makoy. Takot na takot ito ng mga sandaling yun. Tumigil ka na, Balong ha! Huwag mong tinatakot ang anak ko! Bahala po kayo kung ayaw niyo pong maniwala. Pero totoo po ang sinasabi ko. Dahil yung pong nakita ko. Walang iya talaga kayong mag-ama. Lumayas na kayo sa bahay ko! Huwag na kayong babalik dito! Huwag na din kayong aapak sa lupa ko! Mga walang utang na loob! Dahil sa ayaw ni Jun na lumala pa ang gulo, nagpasya silang umuwi na lang ng bahay. Doon ay masinsinan niyang kinausap ang anak. Iniisip niyang baka nga tinatakot lang ni Balong si Eric para hindi sila tuluyang barilin. Anak, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Talaga ba sa paningin mo kanina walang ulo si Makoy? Opo, Tay. Totoo po yun. Yung po ang paningin ko sa kanya kanina, kitang-kita ko po talaga. Teka lang, hindi kaya masamang pangitain yun? Tay, puntahan po kaya natin si Lolo Berto. Baka alam niya po ang ibig sabihin ng nakita ko kanina. Baka lalo lamang tayo maguluhan kapag kinausap pa natin siya. Nakita mo naman na parang nababaliw na siya, di ba? Tay, baka gutom lang po yung kanina. Kaya po ganun siya. Malay niyo, maayos na natin siya makausap mamaya. Kung sa bagay, siya ang pinakamatanda sa baryong to. Marami siyang nalalaman ng mga kasabihan at pamahiin. Baka nga alam niya ang ibig sabihin ng nakita mo. Puntahan na natin siya, Tay. Tara na po. O sige, halika na, para hindi tayo gabihin ng gusto. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mag-ama. Agad na silang pumunta sa bahay ni Lolo Berto. Ngunit bago pa sila makarating sa bahay ng matandang lalaki, nakaabang na ito sa kanila. Alam na niya na darating sa kanyang bahay ang mag-amang Jun at Balong. Nakita yon ni Lolo Berto sa kanyang balintataw. Mang Berto, nandito po kami ng anak ko. May gusto lang po kaming itanong sa inyo. Bago pa kayo dumating dito sa bahay ko, alam ko na ang sadya niyo sa akin. Talaga po? Sige nga po, Lolo. Kung talagang alam nyo, ano pong sadya namin ni Tatay sa inyo? Pumasok na muna kayo dito sa loob ng bahay ko. Dito na natin pag-usapan ang sadya niyo sa akin. May masamang elemento akong nararamdaman sa paligid. Bagamat nag-aatubili, pumasok na din ang mag-ama sa loob ng bahay. Nang sandaling yun, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kaya nagsindi na muna ng ilaw si Lolo Berto. Ang ilaw na gamit niya ay boteng nilagyan ng tela sa loob na may kasamang gaas. Ipinatong yun ng matandang lalaki sa maliit na mesa. Nasa harap lamang ng kinauupo ang kahoy ni Lolo Berto ang mag-ama. Sa harap naman ng matandang lalaki ay may isang maliit na kahon. Nakita mong walang ulo si Makoy kanina, di ba, Balong? Yun ang sadya niyo sa akin. Hala, paano niyo pong nalaman yun, Lolo Berto? Hindi pa po namin sinasabi sa inyo ang tungkol dun Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, nakita ko na yun sa aking balintatao. Bakit po si Balong lang ang nakakakita nung kanina? Sa paningin ko naman po, ay normal lang si Makoy. Wala akong nakita na anumang kakaiba sa kanya. Sapagkat unti-unti nang lumalabas ang kanyang kakayahan. Nakikita na din niya ang mga palatandaan ng hinaharap. Kailangan niya lamang malaman ang ibig sabihin ng bawat nakikita niya. Kung ganun, Mang Berto, ano nga po ang ibig sabihin nun nang nakita po ni Balong na walang ulo si Makoy? Nagpapahiwatig yun ng kamatayan. Nanindig ang balahibo ng mag-ama pagkarinig sa sinabing yun ni Lolo Berto. Hindi man sila gaanong kumbinsido, pero may parte ng isip nila na nagsasabing dapat nila yung paniwalaan. Lingid sa kaalaman ng mga nasa loob ng bahay ni Lolo Berto, ay lihim na nakikinig si Eric sa pag-uusap nila. Nakakubli siya sa malaking puno na nakadikit sa bahay ng matandang lalaki. Pupunta sana si Eric sa bukid upang tignan ang hukay na sinasabi ni Jun at Balong.
Subalit nang mapadaan siya sa bahay ni Lolo Berto, nakita niya ang mag-ama na naroon. Kaya nagka-interes siyang makinig. Ibig din niyang malaman ang sadya ng mag-ama sa bahay ni Lolo Berto. Walang hiya kayong mag-ama. Talagang ipinagkakalat niyo pang nakita niyong walang ulo ang anak ko. Siguro, kaya sila nag-iimbento ng kwento tungkol sa anak ko ay para matakot ang mga tao rito sa baryo nang sa gayon wala nang pupunta sa handa ang gaganapin bukas ng gabi. Akala talaga na mag-amang to ay magtatagumpay sila. Kaya pati itong matandang lalaking to ay isinasama pa sa kalokohan nila. Kamatayan pala ng anak ko ang ibig daw sabihin nun. Na nakitang wala siyang ulo. Malaking kalokohan yan. Pwes, kung kamatayan man yun, uunahin ko na kayo. Kayo ang unang mamamatay. Madilim ang muka ni Eric ng mga sandaling yun. Nababalot ng galit ang puso niya, kaya naikuyom na lang niya ang kanyang palad. Ayaw na niyang marinig pa ang pag-uusap ng mga ito, kaya umalis na siya. Samantala, nagpatuloy pa sa pag-uusap sina Lolo Berto at ang mag-ama sa terasa ng kubo. Kita sa mga mata nyo na hindi kayo lubusang naniniwala sa mga sinasabi ko. Paano ba naman, Mang Berto? Imposible po kasing makakita ng kamatayan ng ibang tao ang anak ko. Posible yun dahil malapit nang lumabas ng tuluyan ang kakayahan niya. Magdo-12 anyos na si Balong. Teka po, Mang Berto. Ano po bang kakayahan ng tinutukoy nyo? Ang makakita si Balong nang magaganap sa inaharap. Subalit mangyayari lamang yon kapag napagtagumpayan niya ang malaking pagsubok na darating sa araw ng kanyang kaarawan. Ano naman pong pagsubok yun? Buhay at kamatayan, Jun. Yun ang pagsubok na dapat malampasan ni Balong. Tulad ng pagsubok na dadanasin din ni Makoy sa kanyang kaarawan bukas. Subalit kung bago ang kanyang kaarawan, may kabutihan na siyang gagawin sa kanyang kapwa. Maaaring lumampas na sa kanya ang pagsubok at walang masamang mangyari sa kanya. Totoo po ba? Baka tinatakot niyo lang po kami, ha? Hindi ko kayo tinatakot, Jun. Kaya napagpasyahan ko na ibigay na sa inyo mga tinatago kong sandata. Mabuti ang inyong puso, kaya karapat dapat kayo sa regalong ibibigay ko. Pagkasabi nun, binuksan ni Lolo Berto ang maliit na kahon na nasa kanyang harapan. Pagkatapos, inilabas ang isang lumang tirador mula sa kahon. Hindi yun inaasahan ng mag-ama. Natawa sila sa sandatang tinutukoy ng matandang lalaki. Mang Berto naman eh. Paano po ito naging sandata? Niloloko niyo po ba kami? Abay, tirador lang po ito eh. Oo nga naman po, Lolo. May ganyang laruan pa nga po ako dati. Nasira na nga lang po kaya tinapon ko na po. Hindi pangkaraniwang tirador ang nakikita nyo. Dahil may taglay itong kapangyarihan. Minana ko pa yan sa mga ninunuko. Kung ganun po, napakatanda na po pala ng tirador na ito. Biruin nyo. Lolo nyo pa po ang nagmamay-ari niyan. Ibinibigay ko na ito sa iyo ngayon, Balong. Magagamit mo ito para hindi ka mapahamak sa nalalapit mong kaarawan. Salamat po, Lolo Berto. Meron din akong ibibigay sa iyo, Jun. Pagkasabi nun, inilabas ng matanda mula sa isa pang kahon ang isang medalyon. Saka iniabot yun kay Jun. Ano po ito, Mang Berto? Medalyon ang tawag dyan. Galing din yan sa lolo ko. Ibinigay niya sa akin yan bago siya mamatay. Pangontra yan laban sa mga masasamang espiritong gumagala, pati na sa mga aswang. Matagal na pong patay ang mga aswang sa baryong to. Kaya hindi ko na po ito kailangan. Paano kung bumalik sila? Tapos muling pumatay ng mga tao? Kaya nga kunin mo na yan. Dahil nararamdaman kong malapit na ang araw na yon. Nararamdaman ko ding
bago sumapit ang araw na yon, wala na ako sa mundo. Kaya nga ibinibigay ko na sa inyong mag-ama ang dalawang mahalagang bagay na ito para matalo niyo silang lahat. Kayong mag-ama ang harap sa mga masasamang nilalang. Paano pong babalik ang patay? Ano po yun? Babangon po sila sa libingan? Tama ka. Kayang bumalik ang mga kaluluwa ng aswang. Babangon ang mga katawan nila mula sa libingan, lalo na kung may tatawag sa kanilang espiritu. Sino po magtatangkang tawagin ng mga kaluluwa nila? Gayong aswang nga po sila. Tulad ng matagal ko nang sinasabi, sa bawat pag-ikot ng mga bata sa araw ng mga kaluluwa, hindi nila sinasadyang natatawag ang kaluluwa ng mga namatay na. At kasama ron, ang mga kaluluwa ng mga aswang na namatay na. Pagsapit nila sa kanilang 12 taong gulang, susundan na sila ng mga kaluluwang yon upang patayin dahil ginambala sila ng mga batang nangangaluluwa. O kaya gamitin ang katawan ng mga batang biktima upang maging bagong katawan nila. Hala, Lolo Berto, nakakatakot naman po yung mga sinasabi nyo. Tama ka, Balong. Dahil ako mismo ay nasaksihan ko nung kabataan ko. Amalanhig ang tawag sa mga aswang na muling nabubuhay. Bumabalik sa katawan nila ang kaluluwa at mas mapanganib sila. Ang medalyon na ibinigay ko sa iyo ngayon, mabisang panlaban yan sa mga amalanhig. Bagamat nagdadalawang isip pa din si Jun, tinanggap na lang niya ang medalyon. Tulad nga ng sabi ni Lolo Berto, isa yung regalo, kaya hindi nila dapat tanggihan. Ngayon, ay pwede na ako magpahinga dahil naibigay ko na sa inyo ang mga bagay na yan. Ingatan nyo yang mabuti dahil kayo ang pinili para mag-ingat ng medalyon at ng mahiwagang terador. Uuwi na po kami, Mang Berto. Pasensya na po kayo at naabala pa po namin kayo. Sige na, huwag niyong isipin yon. Pusikit na ang dilim nang lumabas ang mag-ama sa bahay ni Mang Berto. Halos wala silang makita sa daan dahil sa sobrang dilim. Hanggang sa isang himala ang naganap sa hawak na medalyon ni Jun. Bigla yun naglabas ng liwanag. Sapat na liwanag upang makita nila ng malinaw ang kanilang dinaraanan. Ginamit nila yung tanglaw hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Doon nila unang napatunayan na totoo nga ang kapangyarihan ng medalyon. Tay, mukhang totoo nga po ang sinasabi ni Lolo Berto ah. May kapangyarihan nga po ang medalyon. Tama ka, anak. Kaya iingatan ko to ng gusto. Bihira lamang ang may ganitong kapangyarihan. Kung may kapangyarihan po ang medalyon, baka meron din po talagang kapangyarihan ang tirador na ibinigay po sa akin ni Lolo Berto. Kahit na mukhang ordinaryong laruan lamang po ito. Kaya nga ingatan mo din niyang mabuti, anak. Baka nga totoo lahat ng sinabi ni Mang Berto. Kaya magagamit mo yan laban sa mga aswang. Kung ganun, dapat natin balaan si Makoy, Itay. Paano kung mapahamak talaga siya? Yun ang gusto kong gawin, anak. Ang balaan siya. Pero no magagawa natin? Galit na galit sa atin ang Tito Eric mo. Kaya malamang, hindi niya ipapakausap sa atin si Makoy. Kahit na hindi po sila makinig sa atin, sabihin pa din po natin sa kanila, Tay. Kaibigan ko po si Makoy. Ayoko po siya mapahamak. Gusto mo bang puntahan natin siya sa bahay nila? Opo, Tay, sige na po. Hindi po ako mapapalagay kapag hindi po natin siya nakausap eh. Malayo pa sila sa bahay ni Eric. Tanaw na nila ang maraming bisita. Mga kamag-anak yun ng nanay ni Makoy na galing pang Maynila. Naroon sila upang makisaya sa handaan sa birthday ni Makoy kinabukasan. Nagkakasiyahan sila habang nagkwekwentuhan. Agad na napansin ng mag-ama na wala doon si Eric. Iniisip nilang baka talagang abala yun sa loob ng bahay nila. Kaya hindi na sila tumuloy. Baka kasi isipin lang din ng mga taong naroroon ay gusto lang nilang manggulo. Kaya umuwi na lang sina Balong at Mang Jun.
Iniisip mo pa din ba si Makoy, anak? Opo, tay. Gusto ko pong tulungan siya, pero hindi ko po alam kung paano eh. Hayaan mo, anak. Mukhang masaya sila sa buhay nila. Saka isa pa, hindi din tayo sigurado kung magkakatotoo nga ba talaga sinabi ni Mang Berto. Kaya wag mo na siyang alalahanin. Saka, baka hindi rin tayo paniwalaan nun. Kung sa bagay, tama po kayo, tay. Saka, baka po kung ano pang isipin ni Tito Eric kapag nakita tayo. Itay, paano na po tayo? Galit na po sa atin si Tito Eric. Wala na po kayong lupang sasakahin. Ay, nako. Hahanap na lamang ako ng ibang paraan, anak. Ay, siya nga pala, bukas ng umaga. Pupunta ako kay Kapitan. Magtatanong ako kung pwede niya akong mabigyan ng trabaho. Kahit na tagalinis lang sa barangay. Kahit na maliit ang kita, basta meron akong hanap buhay. Hindi ba, anak? Pasensya na po kayo, tay, ah. Dahil po sa akin, kaya lalong nagalit po sa atin si Tito Eric. Wala kang kasalanan, anak. Ginawa mo lang ang sa tingin mo'y tama. Yun nga lang, hindi maganda para kay Eric. Saka anak, wag mo na silang isipin. Sagana na sila sa buhay eh. Iba na rin ang tingin nila sa atin. Hindi na tayo bagay na makipagkaibigan pa sa kanila. Kaya nga po eh, pangarap ko pong yumaman din ako para hindi na po tayo apihin ng ibang tao. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano ang iniisip mo. Totoo naman po yun, tay. Tignan niyo po sila. Marami po silang kaibigan. Pero tayo po, dahil mahirap lang tayo, wala po tayong kaibigan. Anak, hindi lahat ng taong naroon sa bahay ni paring Eric ay kaibigan niya. Yung iba ay naroon lamang dahil nakikinabang sila. Yan ang tandaan mo, anak. Sa mundong to, iilan lang ang maaari mo maging totoong kaibigan. Kaya mag-iingat ka sa pagpili ng kaibigan. Sabi nga nila okay lang na meron kang isang kaibigan basta totoo, kesa meron kang 10 na lahat naman ay peke. Opo, tay. Tatandaan ko po yung sinabi nyo. O siya, sige na. Ihanda mo na ang mesa para makapaghapunan na tayo. Para makapagpahinga na rin tayo, anak. Maaga pa tayong pupunta kay Kapitan bukas. Sinunod ni Balong ang sinabi ng kanyang ama. Naghain ito ng pagkain sa lamesa. Pagkatapos nilang makapaghapunan, nahiga na din silang mag-ama. Bago matulog si Jun, isinabit niya sa kanyang leeg ang medalyon na ibinigay ni Lolo Berto. Samantalang si Balong, inilagay niya sa gilid ng kanyang higaan ang kanyang terador. Dahil sa pagod sa nagdaang maghapon, nakatulog din sila kagad. Nagising sila kinabukasan dahil sa sunod-sunod na pagkatok sa kanilang pintuan. Tay! Tay, gising po! Mukhang may tao po sa labas ng bahay natin. Oo nga, anak eh. Puntahan mo nga muna, alamin mo kung sino. Susunod din kagad ako pagkatapos ko magpalit ng damit. Opo, tay. Agad na bumangon si Balong sa higaan, saka tinungo ang pintuan ng bahay. Pagbukas niya sa pinto, bumungad sa kanya si Kapitan. Uy, kayo po pala, Kapitan. Magandang umaga po. Ano pong kailangan nyo? Andiyan ba ang tatay mo? Pwede ko ba siya makausap? Opo, nandito po siya. Pasok po muna kayo. Tatawagin ko lang po si tatay. Pagpasok ni Kapitan sa loob ng bahay, pumasok naman si Balong sa kwarto. Bumalik ito sa salas, kasama na ang kanyang ama. Ay, magandang umaga po, Kapitan. Pupunta po sana ako sa inyo ngayong umaga dahil may pabor akong hihingin sa inyo. Pero nandito na po kayo. Ano bang kailangan mo sa akin? Kapitan, magtatanong lang po sana ako sa inyo kung meron po ba kayo maibibigay na trabaho sa akin. Mangyaring hindi na ako pwedeng makisaka kay paring Eric kaya kailangan ko ng trabaho. Gustuhin ko mambigyan ka ng trabaho, kaya lagay mukhang hindi pa sa ngayon, John. May kailangan kang harapin. Bago yon. Ano po ba yung, Kapitan? Diretsahin niyo na po ako. Natagpuan patay ngayong umaga lang si Mamberto. May saksak siya sa kanyang tagiliran. Po? Ano kanyo?
Patay na si Mang Berto? Oo, John. At ikaw ang itinuturo ng saksi na huling nakausap ng matanda. Magkasama yata kayo ng anak mo na nanggaling sa kanyang bahay. Opo, nanggaling nga po kami doon. Nakausap po namin siya kagabi. Kung ganon, totoo nga nagtungo nga kayo doon sa bahay niya. Opo, Kapitan. Pumunta kami ng anak ko sa bahay niya. Maaari ka ba naming anyayahan sa barangay para sa ilang katanungan pa? Pero Kapitan, wala po akong kinalaman sa pagkamatay niya. Kung wala ka talagang kasalanan, John, maluwag ka sasama sa akin. Alam ko mabuti kang tao, kaya nga hindi na ako nagsama pa ng iba para puntahan ka dito. Dahil alam kong hindi mo na ako pahihirapan pa. Halika na, John. Sumama ka na sa akin sa barangay hall. Pero Kapitan, wala po akong masamang ginawa. Isa pa, walang dahilan para patayin ko si Mang Berto. Hindi kami magkaaway. At lalong-lalong hindi ako mamamatay tao. Hindi ko humagagawa yun. Kaya nga mainam kung sasama ka sa akin. Naghihintay na din sa barangay hall ang saksing nakakita sa inyong mag-ama. Sino po bang saksi tinutukoy niyo, Kapitan? Doon mo na lang malalaman kapag daro na tayo. Sige po, sasama na po ako sa inyo. Patutunayan ko po sa inyo na wala po akong kasalanan. Pagdating nila sa barangay hall, naroon si Eric. Makahulugan ang ngising ipinukol nito kay Mang Jun. Kapitan, siya po ba ang testigo sinasabi niyo po? Oo, John. Siya nga. Mapait na ngiti ang pinakawalan ni Mang Jun. Alam niya na ngayon na posibleng si Eric ang may kinalaman sa sinapit ng matandang lalaki. Jun, aminin mo na ikaw ang pumatay kay Mang Berto. Bakit ko aaminin? Wala akong masamang ginawa. Wala akong dapat na aminin. Dahil wala akong pinatay. Kayo ng anak mo ang huling kasama ng matandang yon. Hindi porkit kasama ko siya, ay ako na ang pumatay. Kapitan, sinabi kong totoo. Payagan niyo na po akong umuwi. Walang kasama sa bahay namin ang anak ko. Sana, inisip mo muna ang anak mo bago ka gumawa ng kalokohan. Tapos, magmamakaawa kang pauwiin ka? Siraulo ka pala eh. Alam mo, Eric, sumusobra ka na. Nang sandaling yon, hindi na nakapagpigil pa si Mang Jun. Kinuwelyuhan na niya si Eric. Kalma lang parang Jun. Lalo ka makakasuhan pag tinuloy mo yan. John, bitiwan mo si Eric. Lalo ka madidiin pag sinaktan mo siya. Bagamat napipikon na si Mang Jun, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Bumalik siya sa kanyang upuan, tahimik na naghintay sa susunod na mangyayari. John, labag man ito sa loob ko. Pero mananatili ka muna dito. Parating na mga pulis na mag-iimbestiga. Kung mapatunayan mo sa kanila na wala ka talagang kasalanan, makakauwi ka na din kagad sa bahay mo. Galingan mo ang pagsagot, paring Jun, para makauwi ka pa sa anak mo. Aalis na muna ako dahil may handaan pa akong aasikasuhin. Nang uuyam ang mga ngising pinakawalan ni Eric bago lumabas ng barangay hall, kitang-kita sa mukha nito ang kasiyahan, habang ang dating kaibigan ay naiipit sa sitwasyong kinalalagyan niya sa mga oras na yon. Habang papalabas si Eric, siya namang pagdating ni Balong. Tay, hindi ka pa po ba makakauwi? Hindi pa, anak eh. Makukulong ka po ba, Tay? Siyempre, hindi, anak. Mauna ka nang umuwi sa bahay. Maya-maya susunod na din ako sa'yo. Tay, sigurado ka po bang makakauwi ka? Oo naman, anak. Wala akong kasalanan. Malinis ang konsensya ni tatay. Kaya sigurado ko makakauwi ako. Bagamat hindi kumbinsido si Balong sa sinabi ng kanyang ama, umuwi pa rin siya sa bahay nila. Saka pinagsabihan din siya ni Kapitan na bawal siyang manatili sa lugar na yun. Subalit lumipas ang buong maghapon, hindi umuwi ng bahay ang kanyang ama. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang mapagpasyahan ni Balong na bumalik uli sa barangay hall. Subalit wala na doon ang tatay niya.
Wala na din doon si Kapitan, kaya pumunta na lang si Balong sa bahay ni Kapitan at kumatok sa pinto ng bahay. Kapitan? Kapitan? Tao po! Ako po to si Balong! Makalipas ang ilang pagtawag ni Balong kay Kapitan, saka pa lang ito lumabas ng kanyang bahay. Halos hindi ito makatingin ng diretso sa bata. Halatang may itinatago. Balong, malapit ng gumabi. Bakit naparito ka pa? Asan po ang tatay ko? Saan niyo po siya dinala, Kapitan? Balong, dinala siya sa presinto sa bayan para tanungin ng mga pulis. Pero wala naman pong kasalanan ng tatay ko, Kapitan eh. Bakit niyo po pinayagan dalhin po siya ng mga pulis doon? Huwag kang mag-alala, Balong. Kapag hindi pa siya umuwi hanggang bukas ng umaga, sasabahan kita papunta doon para sa ganun makita mo ang tatay mo. Hindi niyo man lang po ipinagtanggol ang tatay ko, Kapitan. Kaya na din po nagsabi, di ba? Mabait po ang tatay ko. Kaya hindi niya po magagawang ibinibintang sa kanya. Balong, kahit na anong sabihin ko, batas pa din na magpapasya kung pauuwiin nila ang tatay mo o hindi. Paano na po ngayon ang tatay ko? Paano po kung mapahamak po siya doon? Paano po kung pilitin siya ng mga pulis na paaminin kahit di naman po niya kasalanan? Kagaya po ng mga napapanood ko sa TV. Kapitan, paano na po ako? Mag-isa na lang po ako. Mabuti pa, Balong, kumalma ka muna. Umuwi ka na muna sa inyo tapos bukas na lang tayo mag-usap. Umiiyak si Balong habang naglalakad pa uwi ng bahay nila. Labis ang pag-aalala niya para sa kanyang ama. Hanggang sa makarating siya sa kanilang bakuran, tuluyan ng bumuhos ang emosyong kanina pa niya pinipigilan. Pasalampak siyang umupo sa lupa, saka pumalaw ng iyak. Walang patid ang agos ng kanyang luha. Pumatak yun hanggang sa lupa. Maya-maya pa, napansin niya na sa bawat patak ng kanyang luha ay unti-unting lumalago ang dahon ng pakwan na nakatanim doon. Hala! Totoo nga mahiwaga ang butong pakwan na ibinigay ni Lolo Berto. Pero paano kaya ito makakatulong sa kalagayan namin ng tatay ko ngayon? Samantala, lingid sa kaalaman ni Balong, lihim na nagmamanman sina Kapitan at Eric sa kanya. Nang pumunta ang bata sa bahay ni Kapitan, naroon na sa loob ng bahay niya si Eric. Kaya magkasama silang sumunod kay Balong. Hanggang sa makauwi ito, kitang-kita nila ang hiwagang bumabalot sa halamang nakatanim sa bakuran ng mag-ama. Salamat, Kapitan Eric, dahil maaasahan ka talaga. Basta't tama ang halaga. Walang problema. Ang galing mong umarte, Kapitan. Ngayon, wala nang kawala si Jun. Hanggang ngayon, matindi pa rin talaga ang galit mo sa kanya, ano? Habang nabubuhay ako, Kapitan, hindi mawawala ang galit ko sa kanya. Inagaw niya sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Tapos nun, mamamatay lang din pala ng maaga dahil sa panganganak sa batang yan. Kaya pagbabayarin ko ang mag-amang yan. Mawalang galang na, Eric. Bakit hindi mo nalang ibaon sa limot ang galit mo kay Jun? Tutali patay na si Lydia. Hindi ko kaya, Kapitan. O anong plano mo ngayon? Anong sasabihin ko kay Balong pag bumalik yun sa bahay? Bahala na kayong umisip ng dahilan, Kapitan. Isang bata lang yan. Madaling mauto. Saan nga pala dinala ng mga taong inutusan mo si Jun? Sa sementeryo, Kapitan. Nang sa ganun, hindi na ako mahirapang maghanap ng kanyang paglilibingan. Basta siguraduhin mong hindi ako sasabit dyan, ha? Oo naman, Kapitan. Ikaw pa ba ang ipapahama ko? O paano? Labas na ako sa mga gagawin mo pa kay Jun. Nagawa ko na ang bahagi ko para sa'yo. Yung bangkay ng matandang Berto, saan mo nga pala inilibing? Doon sa likod ng bahay niya. Naghukay lamang ako sa lupa na kanyang naging libingan. Maaasahan ka talaga, Kapitan. Mula bukas, wag na muna tayong magkita. Wag ka na din pumunta sa handaan sa bahay ngayong gabi. Maigi nang maingat tayo.
para hindi malaman ng mga tao ang usapan natin dalawa. Yun lang ba? Wala ka bang ibang gustong ipagawa pa? Meron pa. Pero ito na ang pinakauli. Gusto kong sirain mo ang halaman sa bakuran nila Jun. May nararamdaman akong kakaiba sa halamang yon. Baka magamit pa yon laban sa atin. Masusunod. Pero may dagdag na bayad to, ha? Oo ba? Pag nagawa mo na, saka ko ibibigay ang bayad. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ni Kapitan at Eric, naghiwalay muna sila ng landas. Si Eric ay nagtungo sa sementeryo kung saan naroon si Jun. Samantalang si Kapitan, umuwi ng bahay upang humanap ng maaaring magamit pambungkal ng lupa. Sa gabi ding yon, gagawin na niya ang iniutos sa kanya ni Eric upang makuha din niya kagad ang perang ibabayad sa kanya. Yun ay ang sirain ang halaman na nasa harapan ng bahay ng dating kaibigang si Jun. Samantala sa may sementeryo, sa lugar kung saan naroon ang tatay ni Balong, sumasakit na ang mga kamay at paa ni Jun dahil yun sa sobrang higpit ng pagkakatali sa kanya. Nakapiring din ang kanyang mga mata kaya hindi niya makita ang lugar na kinaroroonan niya. Sa una ay puro katahimikan lang ang nasa kanyang paligid hanggang sa unti-unting dumami ang mga boses na kanyang naririnig. Mga boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi yun ingay ng mga ordinaryong tao sa paligid, kundi ingay ng mga kaluluwang ligaw na may gustong sabihin sa kanya. Nasaan ako? Bakit kakaiba mga boses na naririnig ko? Tigilan niyo ako! Pakiusap, tama na! Tama na! Hindi malaman ni Jun ang gagawin ng mga oras na yon. Nanayo ang balahibo niya sa kanyang balat dahil sa kakaibang pakiramdam na yon. Naisip niya na marahil naroon siya sa isang di pangkaraniwang lugar. Pakawalan niyo ako! Saklolo! Tulong! Tulungan niyo ako! Ilang sandali pa, naramdaman ni Jun ang mahinang yabag papalapit sa kanya. Sino ka? Sino ka? Magsalita ka! Paring Jun, kumusta ka na? Buti na lang at buhay ka pa. Huwag mo ako matawag-tawag na pare, hayop ka, Eric! Napakasama mo! Ikaw pala may pakana ng pagdukot sa akin, hayop ka! Oo naman, ipinag-utos kong dukutin ka at dalhin dito sa sementeryo. Ano? Sementeryo tong kinaroroonan ko? Oo, dahil dito na rin ang magiging libingan mo. Hayop ka talaga, demonyo ka! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako dito! Hindi pa pwede. Hindi pa ako tapos sa'yo eh. Saka sa palagay mo ba, may plano pa akong pakawalan ka? Bakit mo itong ginagawa sa akin, Eric? Ano bang atraso ko sa'yo? Gusto mo bang isa-isahin ko pa? Noon, inagaw mo ang babaeng minahal ko. Pero pinabayaan mo lang siya na mamatay. Paano ko pa siya mababawi sa'yo? Kasalanan yun ng anak mo ang naging kamatayan ng pinakamamahal ko si Lydia. Pero Eric, namatay siya dahil sa panganganak. Yun na nga eh. Dahil sa pagsisilang niya kay Balong, namatay siya. At napakasakit nun para sa akin. May sarili ka na rin pamilya, Eric. Oo, meron. Pero iba ang pagmamahal ko kay Lydia. Nababaliw ka na, Eric. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap ang pagiging talunan mo. Ngayon na ang panahon ng pagganti ko sa'yo, Jun. Hayop ka, Eric. Napaka-demonyo mo. Gumamit ka pa ng ibang tao para sa plano mong ito. Natural. Dahil hindi ko to magagawa ng mag-isa. At saka may pera ako. Kaya madali kong magagawa ang gusto ko. Gusto mo bang malaman kung sino ang kasabwat ko? Walang iba kundi si Kapitan
Mga hayop kayo! Alam kong ikaw din ang totoong pumatay kay Mang Berto. Magaling! Napakahusay mo palang manghula, Jun. Hindi ka na naawa sa isang matanda. Pati siya, idinamay mo pa sa kademonyuhan mo. Oo, dahil matabil ang dila niya. Gusto niyang ipatigil ang handaan sa bahay ko ngayong gabi. Dahil sabi niya, marami daw ang mamamatay. Kaya yon, inuna ko na siya. Pinagdilim na talaga ng pera ang puso mo. Dahil kahit pagpatay, napakadali mo nalang gawin. Napakadaling paikutin ng mga taong mukhang pera. Konting padulas lang, pumapayag kagad sa utos ko. Hanggang saan ka kaya dadali ng pera mo? Pag nagkatotoo ang sinabi ni Mang Berto, Kung isunod na kaya kita kay Mamberto, tapos yung anak mo, patitirain ko sa bahay. Gagawin kong alipin, at para may mapaglaruan naman ang anak ko. O kaya, uunahin ko na siyang patayin sa harap mo mismo. hayop ka, Eric! Demonyo ka! Huwag na huwag mong gagalawin ang anak ko! Dahil sa labis na galit ni Jun, nagpipipiglas siya. Ngunit kahit na anong piglas niya, hindi siya makawala sa higpit ng pagkakatali sa kanya. Nang mga sandaling yun, nakapiring pa din ang mga mata nito. O paano? Mauna na ako sa'yo, paring Jun. Ngayong gabi na ang handaan sa birthday ng anak ko. Maraming bisita na naghihintay sa akin sa bahay. Pasensya ka na, pare. Binabawi ko na ang imbitasyon ko sa'yo. Mas gusto kong pahirapan ka muna. Kaya mananatili ka rito sa sementeryo. Huwag kang umalis! Pakawalan mo ako! Hayop ka, Eric! Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Parang walang narinig si Eric ng mga sandaling yun. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa sasakyang ipinarada sa gilid ng kalsada. Doon sa gawing bungad ng sementeryo. Naiwan si Jun sa gitna ng sementeryo. Hindi malaman ng lalaki ang gagawin. Maya-maya pa, may kakaibang naramdaman si Jun sa paligid. May mga ingay at mahinang pagyanig siyang nararamdaman. Kung wala lang piring ang mga mata niya, ay makikita nito ang unti-unting pagbuka ng lupa sa paligid niya. Mula sa bumukang lupa, malapit sa kinatatayuan ni Jun, ay lumabas ang naaagnas na kamay. Dinakma noon ang isang paa ng lalaki, kaya ganun na lamang ang pagkagulat niya. Sino ka? Bitiwan mo ang paa ko! Bitiwan mo ang paa ko! Ramdam na ramdam ni Jun ang malamig na kamay na humawak sa kanyang paa. Nangalisag ang kanyang balahibo sa takot at kaba na nararamdaman. Nagsisisipa at nagpapapadyak siya hanggang sa maalis ang pagkakahawak ng kamay sa kanyang paa. Halos padapa siyang gumapang upang makalayo. Hirap siyang kumilos dahil sa pagkakapiring ng mata at nakagapos ang kanyang dalawang kamay. Subalit kahit saan siya magpunta, may mga kamay na unti-unting lumalabas sa ilalim ng lupa. Dahil doon, ay labis na ang kaba at takot na kanyang nararamdaman. Hanggang sa mapagawi siya sa gilid ng isang puntod. Doon ay napaupo siya sandali. Naramdaman niya ang isang basag ba na nicho sa kinaroroonan niya. Inilapit niya ang kanyang nakataling braso at paulit-ulit na ikiniskis ang tali sa gilid ng nicho hanggang sa maputol yon. Nakalag niya ang pagkakatali sa kanyang kamay. Agad niyang tinanggal ang telang nakapiring sa kanyang mga mata. Doon na nga tumambad sa kanya ang maraming bangkay na lumalabas mula sa libingan. Diyos ko po! Totoo nga mga sinabi ni Mang Berto! Bumabangon nga mga bangkay sa libingan! Ito na yata ang mga namatay na aswang! Naging amalanig sila at bumangon sa libingan para magasik ng lagim! Kitang-kita niya ang mga bangkay na bumangon mula sa libingan. Mabilis ang kilos ni Jun, samantalang mabagal kung gumalaw ang mga nabuhay na bangkay. Sa pagbangong muli ng mga namatay na aswang, ay may misyon itong dapat tapusin o kaya ay magpalaganap ng lagim.
Nagtago muna siya sa likod ng isang puno sa gilid ng sementeryo upang umiwas sa mga amalanig. Saka muling iginala ang mga mata sa paligid hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang sasakyan ni Eric. Hindi yun makaalis dahil sa napapalibutan yun ng napakaraming buhay na bangkay. Nasa loob kaya ng sasakyan yung si Eric? Hindi siya makalis dahil sa mga amalanhig. Napapaisip si Jun kung dapat ba niyang tulungan ang dating kaibigan. Kaya lang, malaki ang atraso nito sa kanya dahil ipinadukot siya nito at hindi pa rin niya alam kung anong plano sa kanya. Kapag tinulungan ko siya, baka magbago ang isip niya at hindi niya na ituloy ang mga masasamang balak niya sa akin. Maging ang anak ko ay magiging ligtas na din dahil hindi niya na pag-iisipan ng masama. Sa kabila ng ginawa ni Jun kay Eric, ay nangibabaw ang lambot ng kalooban nito. Kaya lumabas si Jun sa kanyang pinagtataguan, saka lumapit sa kinaroroonan ng sasakyan ni Eric. Ako ang harapin niyo! Mga mababahong zombie! Pagkarinig ng mga amalanig sa boses ni Jun, agad silang lumingon sa kinaroroonan niya. Nang akmang lalapit na sa kanya ang mga amalanig, hinubad niya ang medalyon na bigay ni Mang Berto at itinaas yun. Saka taimtim siyang umusal ng dasal. Biglang nagliwanag ang medalyon. Kailangan ito ng orasyon upang magkaroon ng bisa. Ito ang kabilin-bilinan sa kanya ni Mang Berto. Bawat amalanhig na tatamaan ng liwanag na mula sa medalyon ay agad na bumabagsak at naglalaho. Hanggang sa maubos ang lahat ng ito sa paligid ng sasakyan ni Eric. Nang mawala ang mga buhay na bangkay na nakaharang sa sasakyan ni Eric, ay biglang umandar ang kotse at pinaharurot yun para tuluyang umalis. Walang pakialam sa ginawang pagliligtas sa kanya ni Jun. Pambira! Napakasama talaga ng ugali niya. Hindi man lang nagpasalamat. Tinulungan ko na nga siya eh. Ganun pa rin ang ugali. Samantala, laksa-laksang amalanhig ang papalapit sa kinaroroonan ni Jun. Hindi na siya makakilos sa matinding kaba habang unti-unting lumalapit ang mga yon sa kanya. Hanggang huminto sa kanyang harapan ang mga amalanhig. Hindi na siya halos humihinga, subalit laking gulat niya dahil parabang hindi siya nakikita ng mga ito. Nilalampasan lang siya ng mga amalanhig. Pagkatapos ay sama-sama silang lumalakad patungo sa iisang direksyon hanggang mawala na sa kanyang paningin ang lahat ng mga amalanhig. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng malakas na tugtog ng musika. Nag-umpisa na ang handaan sa bahay ni paring Eric. Di kaya pupunta ron ng mga amalanhig. Kailangan ko pumunta ron. Maraming tao mapapahamak kapag hindi ko napigilan ng mga amalanhig na yun. Maghahatid sila ng lagim sa handaan. Ilang sandali pa, malakas na sigawan ang narinig ni Jun. Kasabay ng malakas na tugtog ay ang pagtili ng mga tao. Kaya mas binilisan pa ni Jun ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa bahay nila at nakita niya ang anak. Ligtas si Balong. Balong anak! Balong! Tay! Tay, nandito po ako! Saan po kayo nanggaling? Ba't po ganyan ang itsura nyo? Ang dami nyo pong putik! Mahabang kwento anak. Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo. Ang mahalaga ay narito na ako. Teka anak, bakit nandito ka sa labas ng bahay natin? Tay, may kakaiba po sa pakwan na itinanim nyo. Anong kakaiba anak? Tignan nyo po tayo. Lumago na po sila kagad. Aba, oo nga anak ano. Ngayon ko lang napansin. Tay, totoo po ang sinabi ni Lolo Berto. Mahiwaga po ang butong pakwan na ibinigay niya sa atin. Kung ganun, lahat ng sinabi ni Mang Berto ay totoo. Katulad sa pagbangon ng mga taong namatay na. Bumangon sila muli sa libingan anak. Mga amalanhig ang iba sa kanila. Mga namatay na aswang. Totoo sila anak. Kitang-kita ko. Papunta na sila ngayon sa bahay ni Makoy. Kailangan natin silang tulungan. Pero tay, paano po natin sila tutulungan? Mga aswang po na nabuhay muli ang kalaban natin. Gagamitin ko medalyon mo. Tapos ikaw, gagamitin mo ang terador mo.
Sige po, Tay. Kukuha lang po ako ng maraming bato. Hindi ba to ang gagamitin, anak? Kundi bawang. Ano po? Bawang po ang ipambabala ko po sa tirador ko. Oo, anak, kaya halika na. Marami tayong bawang sa kusina. Kunin natin ang mga yun upang magamit natin laban sa mga amalanhig. Tara na! Agad na sumunod si Balong sa iniutos sa kanya ng kanyang ama. Kinuha ang mga bawang, pagkatapos ay inilagay sa isang malapad na tela at itinali ang telang yon sa kanyang bewang. O ano, anak? Handa ka na ba? Opo, Tay, tara na po. Iligtas na po natin si Makoy. Akmang lalabas na sana ng tarangkahan ng mag-ama nang biglang sumulpot sa kung saan si Kapitan. May hawak itong balaraw sa kanang kamay. Saan kayo pupunta? Wala ka na doon, Kapitan. Buhay ka pa pala, John. Oo, Kapitan. Buhay na buhay pa ako. Kung ganon, ay tutuluyan na kita ngayon. Hindi na kita maaaring buhayin pa. Dahil alam ko na alam mo na ang sekreto namin ni Eric, pati na ang pagpatay kay Mang Berto. Kapitan, anong gagawin mo sa akin? Mabilis ang naging pagkilos ni Kapitan. Agad na iwinasiwas ang balaraw na hawak niya. Pinatama niya yon sa katawan ni Jun. Subalit mabilis ang naging pagkilos ng lalaking antingero. Kaya hindi siya natamaan. Patuloy siya sa pag-ilag hanggang sa matalisod siya sa isang bato. Dahil doon ay bumagsak si Jun sa pakwang nakatanim sa kanyang bakuran. Sumayad sa mga dahon nito ang medalyon na nakasuot sa leeg ni Jun. Dahil sa pangyayaring yun, ay biglang lumiwanag ang halaman. Bigla itong nagkaroon ng malalaking bunga. Namangha si Jun at Balong sa kanilang nakita na biglang pagkakaroon ng bunga ang pakwan. Hindi rin makapaniwala ang kapitan. Talaga nga mahiwagang pakwang ito. Kaya nga papatay na kita ngayon. Hindi ko sisirain ang inyong pananim, kundi mapapasakin ang mahiwagang pakwa na to. Malaki ang magiging pakinabang ko dito. Posibleng magpayaman to sa akin. Hayop ka, Kapitan. Sakim kan talaga. Dahil nasa pera, ang totoong kapangyarihan. Mali ka doon, Kapitan. Dahil yung pagiging gahaman mo sa pera, ang papatay sa'yo. Pagkasabi ni Jun sa mga katagang yun, biglang nagliwanag ang kanyang medalyon. Hinubad niya yun, saka itinapat ang liwanag sa halaman. Ang halamang pakwan naman ay unti-unting humaba ang mga sanga. Patungo ang mga yun sa kinatatayuan ni Kapitan. Pinalibutan ng sanga ang kanyang buong katawan hanggang dumako yun sa kanyang leeg. Saka unti-unti siyang sinakal ng mga sanga ng halaman. Pumulupot ng higpit sa leeg ng Kapitan hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Pagkatapos ay tinakpan ng halaman ang buong katawan ni Kapitan. Saka unti-unting lumubog sa lupa ang kanyang buong katawan. Ang kasakiman ni Kapitan, ang kumitil sa kanyang sariling buhay. Tay, wala na po si Kapitan. Tinulungan po tayo na may wagang halaman. Oo, anak. Kaya dapat tayo magpasalamat kay Mang Berto. Binigyan niya tayo ng butong pakwan na may taglay palang kapangyarihan. Ngayong wala na po si Kapitan, Tay. Pumunta na po tayo sa bahay ni na Makoy. Kanina pa po malakas ang sigawan ng mga tao doon. Baka marami na pong napapahamak at lumipat po sila sa ibang bahay. Mabuti pa nga, anak. Ano, naihanda mo na ba mga bawang? Opo, kaya lang, baka hindi po to sapat eh. Natapon po yung iba habang nanggugulo po sa atin si Kapitan kanina. Taglit na nag-isip si Jun. Tama ang kanyang anak. Hindi sapat ang bilang ng bawang na dala nila kumpara sa dami ng mga amalanhig. Nang biglang dumako ang paningin nila sa nagliliwanag na bunga ng pakwan. Alam ko na po, Tay. Ang butong pakwan po ang gagamitin kong pambala sa tirador ko. Pero, maliit ang butong pakwan para maging bala sa tirador. Tsaka magaan yun. Tay, baka nakakalimutan nyo. Mahiwaga po to. Kaya kahit maliit po to, natitiyak ko magagamit po natin to laban po sa mga nabuhay na patay. Agad nilang kinuha ang mga bunga ng pakwan. Biniyak ang mga yon. Saka kinuha nila ang mga buto nito. Pagkatapos
ay inihalo nila yon sa bawang na nakalagay sa tela. Muli, itinali ni Balong sa kanyang bewang. Samantala, habang nasa daan naman si Eric patungo sa kanyang bahay, nakita niya ang patuloy na paglalakad ng iba pang mga amalanig. Natitiyak niyang sa bahay niya magtutungo ang mga yon, lalo na't may mga nauna nang nagpunta roon. Naririnig niya ang malakas na sigawan ng mga tao. Labis ang pag-aalala niya sa kanyang anak na si Makoy. Subalit natatakot siyang tumuloy doon. Natatakot siyang harapin ang mga amalanig, kaya naisip niyang puntahan muna si Jun. Nakita niya kanina na may medalyon ito. Ginamit niya ito para mapatay ang mga amalanig. Nang makarating siya sa bahay ni Jun, papalabas pa lang ng tarangkahan ang mag-ama. Eric, anong ginagawa mo dito? Tulungan mo ang anak ko, Jun. Pakiusap. Tulungan mo si Makoy. Doon na nga kami pupunta ng anak ko si Balong upang tulungan si Makoy, pati ng ibang tao mabibiktima ng mga amalanig. Salamat, pare. Bibigyan kita ng malaking halaga kapag nailigtas mo ang anak ko. Hindi na kailangan, Eric. Tutulong kami dahil hindi sa pera mo, kundi dahil sa may malasakit kami sa kapwa namin. Bahagyang natigilan si Eric sa sinabing ni Jun. Napahiya siya sa kanyang sarili. Kahit masama ang ipinakita niya sa mag-ama, heto pa din sila hanggang tumulong sa kanya. Eric, tara na. Baka mapahamak na ang anak mo kapag nagtagal pa tayo dito. Nagkakagulo na sa bakuran ng bahay ni Eric nang dumating sina Jun at Balong. Ang mga tao ay kanya-kanya ng takbo upang makatakas sa mga amalanig. Ang mga bata at babae ay nag-iiyakan na dahil sa matinding takot. Tay, nakikita ko po si Makoy. Nandun po siya sa balkonahe ng bahay nila. Takot na siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Umiiyak si Makoy habang humihingi ng tulong. Nagsisiakyatan na ang mga amalanig patungo sa kanya. Jun, Balong, tulungan niyo ang anak ko. Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan po namin siya. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa anak ko. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo siya. Kami na ni Balong ang bahala kay Makoy, Eric. Mula sa bulsa ni Balong, inilabas niya ang kanyang terador. Saka nilagyan yun ng butong pakwan bilang pambala. Inasinta niya ang amalanig na unti-unting umaakyat sa kinaroroonan ni Makoy. Hinila ni Balong ang terador at pinakawalan ang butong pakwan bilang bala nito. Mahusay sa pag-asinta ang bata. Sapul ang amalanig sa sintido. Oh, loko! Tinamaan ko siya, tay! Sapul! Biglang nagliyab ang katawan ng amalanig nang tamaan ng butong pakwan. Kala mo wala na kayong kawala ngayon. Mga pangit na amalanig! Ganyan nga, anak. Patamaan mo silang lahat para hindi sila makalapit kay Makoy. Paulit-ulit ang ginawang pagtirador ni Makoy sa mga amalanig hanggang sa tuluyang maubos ang mga lumalapit kay Makoy. Ngunit ang pintuang nag-uugnay sa balkonay at sa salas ay malapit nang mabuksan ng mga amalanig. Paulit-ulit ang ginagawang pagtulak ng mga buhay na bangkay sa pintuan, kaya halos masira na yun. Anak, aakyat ako sa ikalawang palapag ng bahay. Ikaw na muna ang bahala dito sa labas, ha? Pero tay, marami pong amalanig sa daraanan ninyo. Baka mapahamak po kayo. Hindi, anak. Taglay ko ang medalyon. Hindi ako pababayaan ito. Sige po, tay. Pero mag-iingat po kayo Huwag po kayo mamamatay. Oo, anak. Pinapangako ko. Hindi ako mamamatay. Paring Eric, magtago ka na muna sa malaking puno. Kami na ng anak ko ang bahalang magligtas kay Makoy. Pinanood na lamang ni Eric ang ginagawa ng mag-amang Jun at Balong. Wala kasi siyang nagawa dahil hindi niya alam kung paanong lalabanan ang mga amalanig. Wala siyang anuman sandata na maaaring gamitin. Dahil sa liwanag na inilalabas ng medalyon ni Jun, hindi nakalapit sa kanya ang mga amalanig. Kaya naman, malaya siyang nakakalakad papasok sa loob ng bahay hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan ng batang si Makoy.
Maging ang lahat ng taong nagkukubli sa bawat kwarto ng bahay na iligtas din ni Jun. Habang si Balong naman ay patuloy sa paggamit ng kanyang mahiwagang tirador upang puksain ang mga amalanhig. Mabisang bala sa kanyang tirador ang mga butong pakwan. Maliliit man ito, subalit hindi matatawaran ang taglay na lakas at kapangyarihan ng mumunting buto. Nang makalabas na ang lahat ng tao sa loob ng bahay, umakyat si Jun sa bubong ng bahay. Pagkatapos ay gumawa siya ng ingay doon. Dahilan para lahat ng mga amalanhig ay lumapit doon at pumasok sa loob ng bahay. Nang ang lahat ng amalanhig ay nasa loob na ng bahay, nagpakawala ng liwanag ang medalyon na sinakop ang buong kabahayan. Hanggang sa ang liwanag na yon ay naging apoy. Mabilis na lumaki ang apoy, kaya nagmamadaling bumaba si Jun mula sa bubong ng bahay. Dumaan siya sa malaking sanga ng puno na nakadikit sa bahay ni Eric. Yun din ang dinaanan niya kanina nang umakyat siya doon. Ang apoy na nilikha ng medalyon ni Jun ang tumupok sa buong bahay, kasama ang lahat ng mga amalanhig na naroon. Napasigaw at hindi matanggap ni Eric ang nangyayari sa kanyang bahay na tinutupok ng apoy, kasama ang mga amalanhig. Ang bahay ko! Ang buong bahay ko! Pinaghirapan ko yan! Wala na! Nasunog na! Kasalanan mo to, John! Walang iya ka! Hindi matanggap ni Eric ang nangyayari sa kanyang magarang bahay. Ano ba sinasabi mo, Eric? Iniligtas ko ang buhay ng anak mo sa mga amalanhig. Tapos yan lang ang sasabihin mo. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Anong dapat ko ipagpasalamat sa'yo? Tinupok mo ang ari-arian ko! Alam mo ba kung gaano kalaking halaga ang ginastos ko? Mapatayo lang ang bahay na yan! Eric, kaya mo magpagawa ng isa pang bahay na kagaya niyan. Pero yung buhay ng anak mo at lahat ng taong naririto, iisa lang yun. Mas mahalaga pa ba ang bahay mo kaysa sa maraming buhay na nailigtas? Oo, maliban sa buhay ng anak ko. Dahil walang silbi ang mga buhay nyo. Tanging buhay lang ng anak ko mahalaga. Teka. Baka nagkakalimutan tayo. Pumunta ka sa bahay ko. Humingi ka ng tulong sa amin ng anak ko. Ang sabi mo, iligtas namin si Makoy. Tapos ito lang pala mapapala namin sa pagsasekripisyo ng buhay namin, alang-alang lang sa anak mo. Oo nga, ginawa ko yun. Pero hindi ko sinabing sunugin nyo ang pinaghirapan ko. Mga hayop kayo. Wala nang ibang paraan para malipol natin ang mga amalanhig, kundi ang sunugin silang lahat. Dahil babalik lamang sila sa kanilang libingan at pagkatapos nun, muling babangon para muling magasik ng lagim at pumatay. Ang sabihin mo, sinamantala mo ang pagkakataon na yun para magawa mo ang gusto mo. Ang sirain ng mga pinaghirapan ko dahil naiinggit kang hayop ka. Bahala ka sa buhay mo, Eric, kung anong gusto mong isipin. Basta kami ng anak ko, malinis ang konsensya namin. Tumulong kami sa abot ng aming makakaya. Hindi ko rin ginusto na masunog ang bahay mo. Pagkasabi nun ay hinawakan ni Jun ang kamay ni Balong. Saka sabay silang naglakad papalayo sa bahay ni na Eric. Sari-saring masasakit na salita ang pinakawalan ng mga taong naroroon kay Eric. Doon lang nila nalaman na ganun pala kasama ang ugali ng lalaking yun. Magsilayas kayo! Alis! Lumayas kayo! Hindi ko kayo kailangan! Dahil sa inasal na yun ni Eric, lahat ng mga tao ay nagsialis. Naiwan sila ni Makoy na nakatitig sa natutupok nilang bahay. Gagantihan ko ang Jun na yan. Kahit na isanla ko pa sa demonyo ang kaluluwa ko, makaganti lang sa kanya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang pagsunog sa bahay ko. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Pagkasabi nun ay nawalan na ng malay si Eric. Hindi malaman ni Makoy kung ano ang kanyang gagawin. Pumunta siya sa mga kapitbahay nila, ngunit walang sino mang tumugon para tumulong sa kanya. Bumalik siya sa kanyang ama na wala pa ding malay, hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan.
Pumalaw ng iyak si Makoy dahil wala kahit isa ang gustong tumulong sa kanila. Samantala, nakarating na sa kanilang bahay sina Jude at Balong. Hindi pa din makapaniwala ang dalawa sa mga sinabi ni Eric sa kanila. Tay, napakasama po talaga ng ugali ni Tito Eric, no? Tayo pa po ang sinisi niya, kahit gumawa na po tayo ng kabutihan sa kanya. Hayaan mo na yun, anak. Ang mahalaga ngayon ay maraming tao tayo nailigtas. Yun naman talaga ang gusto nating gawin, di ba? Opo, Tay. Pero naisip ko lang po, lulusubin din kaya ng mga amalanig ang bahay natin sa kaarawan ko dahil sa pangiistorbo ko po sa kanila. Yung kaya po ang pagsubok na tinutukoy ni Lolo Berto. Kung ganun na mangyari, anak, paghahandaan natin ang araw na yun. Hindi ako papayag na mapahamak ka. Sa ngayon magpahinga na muna tayo. Alam ko napagod ka ng gusto. Dahil sa ilang oras na pagkababad sa ulan, nagkamalay na si Eric. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit kahit isa ay walang nagpatuloy sa kanilang mag-ama. Kaya naman ay napilitan siyang dalhin si Makoy sa isang bahay kubo na dating tirahan ni Berto. Doon sila sumilong ng gabing yun. Ngunit sa kasamaang palad, ng gabi ding yun ay may hindi magandang nangyari kay Eric. Umuungol at tila hirap sa paghinga si Eric habang natutulog. Paulit-ulit siyang ginigising ng anak na si Makoy, kaya lamang hindi ito magising. Hanggang sa tuluyan itong malagutan ng hininga. Namatay si Eric sa isang bangungot, kaya hindi na rin ito nagawa ang planong paghihiganti sa mag-amang June at Balong. Walang ibang kamag-anak si Makoy sa lugar na yon at ang nanay niya ay nasa ibang bansa, kaya walang kumupkup kay Makoy. Dahil kaibigan ni Balong si Makoy, kaya nagpasya si June na patuluyin ang bata sa bahay nila. Balong, anak, ayos lang ba sa'yo na dito muna sa atin tumira si Makoy? Opo, Tay. Ayos lang po sa akin. Salamat, anak, ha? Ang inaalala ko lang po, Tay, hindi po siya sanay sa buhay natin. Mahirap lang po kasi tayo eh. Hindi po malambot ang kamang higaan natin, kundi banig lang po. Wala din po tayong gripo, kundi tubig po galing sa poso ang ginagamit natin. Baka hindi po siya sanay sa buhay po ng gaya sa atin. Nakausap ko na siya tungkol sa bagay na yan. Sabi niya ay ayos lang sa kanya. Sasanayin na lamang daw niya ang kanyang sarili sa buhay na meron tayo. Eh kung ganun po, di ayos. Wala po tayong magiging problema. Isa pa, nakausap ko na din ang nanay niya na nasa ibang bansa. Tumawag sa cellphone ng isang kapitbahay natin at ipinakausap ako. Magpapadala na lamang daw siya ng pera para panggastos kay Makoy. Hindi pa kasi siya makakauwi dahil may problema din siya doon. Tay, naisip ko lang po. Di ba po maraming kamag-anak sila sa Maynila? Bakit po walang kumukupkup kay Makoy kahit sino sa kanila? Hindi ko nga din alam, anak eh. Pero hayaan na natin sila. Nakakaawa kasi si Makoy. Kung tutulad din tayo sa kanila. Tayo na lang ang malalapitan niya eh. Kaya hindi ko matitiis na pabayaan na lang siya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 linggo. Sa araw na ng kinabukasan ang kaarawan ni Balong. Subalit, hindi pa din namumunga ang pakwan sa kanilang bakuran. Magkahalong kaba at takot na ang nararamdaman ni June ng mga oras na yon. Paano kung hindi nila kayanin ang mga amalanig na lulusob sa kanila? Paano kung mas marami pa yon sa inaasahan nila? Tay, ano po bang gagawin natin ngayon? Hanggang ngayon po wala pa din bunga ang pakwan. Wala pa din po ako magagamit na pambala sa tirador ko kapag may umatake po sa ating mga kampo ng kadiliman. Huwag mo nang alalahanin yun, anak. Kung sakaling hindi pa bumunga ang pakwan, ang medalyon ko ang gagamitin natin laban sa mga amalanig. Pero Tay, hindi niyo po kayang lumabang mag-isa. Kailangan niyo pa din po ako para matalo po sila. Kahit na wala akong dalang sandata, anak, kaya kong lumaban sa kahit na kanino. Kung para sa kaligtasan mo, kaya kong ibuwis ang buhay ko, anak.
Si tatay talaga nakuha pa magdrama eh. Totoo ang sinasabi ko, anak. Walang magulang na hindi kayang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Kahit pakapalit nun ay sariling buhay. Yan ang tatandaan mo, anak. 6:00 na ng gabi, ilang oras na lamang at kaarawan na ni Balong. Nag-alay na sila ng isang taimtim na panalangin para sa pagsubok na kakaharapin nila. Hindi sila nawawalan ng pag-asa. Tutulungan sila ng Panginoong Diyos sa sandaling lumusob na ang mga amalanhig sa kanila. Ngayong gabi, anak, dito lang ako sa salas ng bahay natin. Magbabantay ako kung sakaling lumusob na mga amalanhig. Ako din po, tay. Sasamahan ko po kayo dito. Hindi na po ako matutulog. Maya-maya pa ay lumapit na din sa kanila si Makoy. May dala yung bawang na pangontra, saka tumabi sa kinauupo ang kahoy ni Balong. Subalit hindi pa sila natatagalan sa pagkakaupo. Namigat na ang talukap ng kanilang mga mata. Hindi nila namalayang nakatulog na pala sila sa kanilang pagkakaupo. Nagising na lamang sila sa malakas na katok sa kanilang pintuan. Kahit hindi pa halos maimulat ni Balong ang kanyang mga mata, tumayo na siya. Nagtungo sa pintuan, saka binuksan yun. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mga kapitbahay nila. May mga dalang bilao. Naglalaman yun ng iba't ibang uri ng pagkain. Isang bagay pa ang ikinamangha ni Balong ng umagang yun. Ang buong bahay nila, pati na ang kanilang buong bakuran, ay natatakpan ng malalagong daon ng tanim nilang pakwan. Ang bunga ay napakarami at malalaki. Bakas sa mukha ni Balong ang pagkamangha. Nagpamalas muli ng kapangyarihan ang mahiwagang pakwan. Dahil sa hindi na siya makapaghintay na ipakita yun sa kanyang ama, ginising na siya ni Balong. Tay! Tay, gising po, dali! Gumising po kayo, tay, dali! Bahagyang nagulat pa si Mang Jun dahil sa pagkakayugyug ng anak sa kanya. Bakit, anak? Ano ba yun? Nasaan ang mga amalanhig? Papatayin ko sila! Tay, minahon po kayo. Wala pong amalanhig. Ang narito po ay yung mga kapitbahay natin. May dala po silang mga pagkain. Saka may isa pa po akong gustong ipakita sa inyo, tay. Ano ba yun, anak? Tay, tumingin po kayo sa paligid. Umambad kay Mang Jun ang malago at maraming bunga ng pakwan. Katulad ni Balong, namangha din si Jun sa himalang ipinamalas ng mahiwagang pakwan. Lalong dumagdag sa kasiyahan nila ay ang mga kapitbahay nila. Hindi nakalimot ang mga ito sa kaarawan ni Balong. Tunay na isang himala ang nagdaang gabi. Kung lumusog man ang mga amalanig, ang pakwang nakatanim sa kanilang bakuran ang makakatulong upang tapusin ang pagsalakay ng mga ito. Mula ng araw na yon, naging masaya na ang mag-amang Jun at Balong. Kasama si Makoy, ang mahiwagang pakwan ay hindi natuyo ang mga dahon. Sa halip, nagpatuloy ito sa pamumunga. Kahit ilang taon na ang nakalipas, ito din ang nagsilbing daan upang kahit paano makaahon sa hirap si Jun at Balong. Naibibenta nila ng mahal ang mga bunga ng pakwan at ito ay kanilang pinagkakakitaan. Wala na si Mang Berto, pero ang ibinigay na butong pakwan ay mananatiling magandang alaala sa kanila. Hindi pa man malinaw kung saan nga ba nagmula ang makapangyarihang buto ng pakwan, pero iisang bagay lang ang natitiyak ni Mang Jun. Ginamit na kasangkapan ng kung ano ang nilalang na si Mang Berto para magligtas ng mga tao at baguhin ang kanilang buhay. Totoong kailangan ng tao ang pera para mabuhay. Subalit hindi ito ang dapat na maging sukatan ng pagkatao. Pansamantala lamang ang yaman sa mundo. Subalit ang kabutihang nagawa natin sa ibang tao, yun ang yamang hindi makakalimutan ni numan, kahit wala na tayo sa mundong ginagalawan.